In half, imagine, no? Napakalaking tulong po yun ito sa mga tigasin ng tahanan, yung mga tigasaing, tiga-plancha, tiga-laba. Matutuwa po si Mrs. pag ang trabaho po maagang natapos, no? What's up mga kabab? Ngayon po ibabahagi ko po sa inyo yung second episode po nung kauna-unahan po nating tech series or vlog series regarding how to install, reinstall or format a laptop, no? So, at ang second episode po, pamagatan po nating the actual format. Well, provided mga kababs na napanood nyo po or nasundan nyo po yung first episode. Ito po, how to create a USB bootable, no? So, dahil importante po yan para mas masundan nyo po at mas madali nyong matutunan kung ano man tutorial ang ibabahagi ko po sa episode na ito. Well, basically, ano po ba yung aabangan nyo? Ano yung ibabahagi ko sa episode na ito? Number 1 po mga kababs, ano ba yung mga default keys, no? Ano ba yung usual na pinipindot po sa laptop para makasigurado po tayo na babasahin ng computer ang USB bootable. So, default keys, no? Sabi ko nga, no? Pangalawa, in case po na hindi basahin ng computer ang USB bootable, ano po ba yung maaari natin gawin? Baguhin, i-enabled, i-disabled sa BIOS settings, no? Para makasigurado po tayo na basahin or mapilitan si computer na basahin ang USB bootable para makapagtuloy na po tayo sa pag-format natin. At pangatlo guys, ito po yung pinaka-importante. Sabi nga sa ulam daw, ito yung pinakamasarap, yung laman, no? So, ibabahagi ko po sa inyo mga kababs kung paano ba natin pabilisin ang format process in half. In half, imagine, no? Napakalaking tulong po yun ito sa mga tigasin ng tahanan, yung mga tigasaing, tiga-plancha, tiga-laba. Matutuwa po si Mrs. pag ang trabaho po maagang natapos, no? So basically, pag ang format process po nagawa mo in half, I mean, format can take 40 minutes to 15 minutes, then magagawa mo in 30 minutes, in 20 minutes. Napakalaking tulong po niyan dahil mas makakasigurado po kayo na hindi lang pagpa-format ng computer ang magagawa mo, pati yung gawain bahay ni Mr. automatic tapos. Well, yan po mga kababs ang aabangan nyo sa episode na ito sa mas lumalawak, lumalaki at mas nakikilalang channel ni WhatsApp Bob. Welcome back mga kababs. Si WhatsApp Bob po meron pong dalawang USB bootable na ginawa kay paring Rufus, no? So, siguro magtatanong kayo or magtataka kayo bakit. Dahil ang computer po, meron po tayong tinatawag na dalawang boot mode, no? So, unang-una po yung tinatawag po nating legacy boot mode. At ito po, common po ito sa mga old laptop system, no? So, for example, this one. This one is a Intel Centrino. And, ito alam ko, kung hindi ako nagkakamali, around 10 years ago na to. So, 10 taon na itong laptop na to. Intel Centrino, and naka-default po talaga dyan is USB boot mode niya. Is legacy boot, no? So, while yung second po na tinatawag po natin, yung UEFI boot mode. At ito po, common po ito sa mga 4th generation laptop, yung mga 4th generation processor, pataas, no? So, common po yung UEFI boot mode. At ito po medyo mahirap dahil karamihan po or kadalasan po ng UEFI is secured boot, no? At mamaya po ipapakita ko po sa inyo, ibabahagi ko po sa inyo kung ano pong gagawin natin pag ganyan po yung boot mode ng laptop nyo, no? Para kahit paano po matulungan po kayo na mag-format, no? So, at dito naman po pumapasok si paring Rufus, no? Siguro bakit, no? Dahil dapat po pag gagawa po kayo ng USB bootable kay Rufus, dapat po naka-pattern sa laptop na ipo-format mo, no? So, meaning dapat pag legacy boot mode po ang computer or laptop nyo, ang gagawin nyo pong partition kay Rufus, MBR partition. Dahil legacy equals MBR, dahil yan lang talaga ang babasahin niya, ano? So, pangalawa po, pag ang boot mode naman po ng inyong laptop, like this one, is UEFI, dapat po ang pipiliin niyo po kay paring Rufus is yung GPT partition. Dahil yan lang ang babasahin niya, no? So, let's make it clear guys, no? So, legacy boot mode,
equals MBR partition or UEFI boot mode equals GPT partition para kahit pa paano po swak na swak po, dire-diretso po ang pagpo-format natin, wala po tayong madaan ng problema, ano? So yun lang guys, siguro mas maganda kung simulan na natin dahil alam ko po gusto niyo na malaman kung paano ba natin mapapabilis yung pag-format ng laptop dahil alam ko po yan po yung pinaka-importante sa tutorial na ibabahagi ko po ngayon. So babalikan ko po kayo guys, panoorin niyo po para patutunan niyo yung tutorial. Welcome back again mga kababs. Number 1 po, ano po ba yung mga default keys na pinipindot sa keyboard po para makasigurado po tayo na babasahin po ng computer ang USB bootable, no? Let's take for example this one, yung lumang laptop po, no? Usually po ang pinipindot yan is F12. Try po natin pindot yan ang F12. Makikita nyo naman po rito, no? F12 for boot menu. Ayan guys, so lumitaw na po. So lilitaw na yung option kung saan mo siya ibuboot, either sa internal hard disk, sa CD-ROM, or hindi sa purpose po ng tutorial na to, sa USB. So basically pipindutin mo lang, ililipat mo lang siya sa USB, then press enter po, no? Magbuboot na po yan. So basically po guys, default key, universal key for booting for boot menu is always F12. Though through the years po, napag-alaman ko rin po na there are some laptops na or brand na hindi po F12 talaga yung ginagamit, no? So let's take for example HP laptop. Ang HP laptop po karamihan po sa kanila F9 po ang boot menu, no? While for some of the Asus laptop F8 po yung alam ko na pinipindot para lumitaw ang boot menu. So basically F12 is the universal default key for boot menu. Well, may mga laptop po HP F9, Asus F8. But if those keys doesn't work, F12 pa rin, no? So minsan sasamahan mo ng FN function key, then press F12, no? Para ma-access po natin yung boot menu at mapili po natin yung USB at maituloy po natin yung format, no? So this is for legacy boot, no? So now let's try something from try po natin sa UEFI, this one, no? Try po natin ipasok ang USB, then i-on po natin. Let's try to press F12, no? So basically pumasok po UEFI, mga newer laptops, F12 din yung pinindot ko, no? This is an Acer laptop. So basically F12 pumasok siya. Pero meron din pong mga case kasi na hindi binabasa ang USB bootable, no? Try po natin this one, no? Pasok po natin ang USB bootable, then i-enter po natin, ay buhayin po natin, then let's press F12, no? Tensya na, medyo matagal po ito so F12. Well guys, no? Kung titingnan nyo po, hindi po siya pumasok sa boot menu, no? So, at papasok na po tayo sa tutorial number 2. What can be the reason? Ano po ba yung maaaring rason kung bakit hindi siya pumasok sa USB? May experience niyo yan guys, no? So, well, number 1 reason po would be hindi po naka-enabled yung F12 as boot menu key. Minsan naka-disabled siya, no? So, kailangan i-enable natin yan para makasigurado po tayong babasahin ang USB. Panoorin nyo guys. Siyempre papasok na po tayo niyan sa BIOS settings, no? At paano ba tayo papasok sa BIOS settings, no? In order for us to enter the BIOS settings, ipe-press po natin yung F2, no? So let's see this one, no? So patayin ko na lang po, okay lang naman yan, no? Siguro guys, para mas maintindihan niyo, no? Para mas maintindihan niyo po, isi-switch ko yung camera para mas naka-focus po tayo sa gagawin ko sa laptop, no? So balikan ko po kayo, panoorin niyo po guys, no? So tutorial number 2 na po tayo, panoorin niyo po. Welcome back mga kababs. So basically guys, para matutunan po natin yung tutorial number 2, no? Ano ba yung mga rason kung bakit hindi binabasa ni computer ang USB bootable, and ano ba yung pwede natin gawin sa BIOS settings para maremedyohan ito, no? So
Number one po guys, no? Paano ba tayo papasok sa boot, sa BIOS settings, no? We can enter BIOS settings by pressing up yung F2 po, F2 key, no? So basically, pasok po natin yung USB bootable, then i-press po natin F2. F2 key sa laptop po, no? Habang nabubuhay po siya, i-press po natin ang F2, then papasok po tayo sa BIOS settings ito, no? Check po natin guys, medyo matagal, no? So sabi ko nga sa inyo, 2 gig lang yung RAM ng laptop natin. And ano ba yung nakikita sa BIOS menu, sa BIOS settings, no? Usually po lumilitaw po sa BIOS settings yung information ng laptop even without opening up the windows, no? So dahil normal na po sa mga nagbabuy and sell yung kailangan bubuksan mo yung Windows, i-DX diag mo para makita mo yung processor, yung hard disk, yung RAM, no? But may mga laptop po kasi na sira yung hard disk, binebenta, may password yung laptop, maaring nakaw, no? So and there's no way for us to check yung details po ng laptop done by entering or accessing yung BIOS settings. And we access or enter BIOS settings by pressing F2. In this case, ito po, ano? So makikita po natin dyan na ito po is an i3 4th gen processor. Then makikita mo rin na yung HDD, ano? So yung hard disk, no? Makikita rin po dyan. It's a 320 hard disk. Then usual na po lumilitaw po yan yung RAM, no? But in this case hindi siya lumitaw. But this has 2 gig lang po yung RAM nito, no? So but for the purpose of this tutorial, since format po yung pag-uusapan natin, yung tatlong tab po dyan papasokin po natin, the main tab, the security tab, and also the boot tab, no? So basically, ano ba yung rason kung bakit hindi siya binabasa? Number one po, pumasok po tayo sa main tab, no? If you noticed here, nakalagay po rito F12 boot menu disabled. So ang gagawin po natin dyan, enable po natin siya, and let's press F10. F10 po is to save changes, no? Let's save the changes. Yes. Then press po natin ang F12, no? Check po natin kung ano ilalabas pag since na enabled na po natin yung F12, no? Check po natin. Panoorin ito guys, napakalaking tulong po lalo na po yung mahilig mag-DIY sa bahay, no? So we're pressing F12 now, yung universal key for boot menu, no? And guys, no? So kung makikita nyo po, kanina, dire-diretso siya, no? Hindi siya pumasok sa boot menu. But now po, nung binago po natin yung settings niya, from disabled yung boot menu, F12, in-enabled po natin siya. Pumasok na po siya sa boot option menu, this one, no? So now, makakapili na po tayo, no? So let's choose USB HDD, yung SanDisk po, this one. Then let's press enter. Let's see what happens, no? Yun guys, no? Kung makikita nyo guys, security boot fail yung lumitaw, no? So basically, palyado na naman, no? What can be the reason? Ano bang rason kung bakit may security boot fail? Number one, dahil sabi ko nga sa inyo, pag newer laptops, UEFI ang boot mode yan, at basically karamihan sa kanila naka-secured po. So kailangan magawa natin ng paraan para ito ay ma-disabled. Yung secured boot niya from enabled, gawin natin disabled, no? So let's see guys, no? Patayin ko po, then i-access po natin ulit yung boot, yung BIOS settings, no? Turn on, then press F2 again to access BIOS settings, no? F2 again guys, no? Baga. Pasensya nyo na, no? So medyo matanda na rin kasi laptop na. F2, BIOS settings again. Punta po tayo, so yung F12 na enabled na natin, so wala na tayong problema dyan, no? Yung boot, kung makikita nyo po yung boot niya, UEFI, but still, no? Enabled siya. Kailangan ma-disabled po natin. And if you notice, walang way. Hindi siya pinapasukan, no? So basically, nilalampasan lang siya ng option, no? No way para ma-disabled yung secure boot, kung tawagin, no? And ano pa ang gagawin natin para masigurado natin ma-disabled po ito? Ito guys, no? Ito, tandaan nyo po ito dahil unang-una hindi ko po talaga share ito dapat dahil technique po ito ng mga technician, no? But since sabi ko nga sa inyo, lahat i-share ko sa inyo
ibibigay ko na rin po sa inyo yung paraan, yung mga ginagawa ko para ma-disable po ito. First, pupunta po tayo sa security tab, no? And kung makikita nyo po, set supervisor password. Gumawa po tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Default lang para mas madali po natin matandaan. No? Then press enter again. 1, 2, 3, 4, 5. Continue. So basically guys, gumawa tayo ng supervisor password para payagan tayo ni BIOS na i-disable ang secured boot. Oo, marami. And dito. Kay drama napakadami. Sige, check mo. Hindi ko dala yung mga ano ko. Silipin mo lang. So basically guys, no, so sa paggawa natin ng supervisor password, pinayagan na tayo ni BIOS settings na i-disable yung security boot, no? If you notice guys kanina, dinalampasan lang natin tong enable, disabled, no? But right now po, may option na tayo to disable this one. So ang gagawin po natin, i-disable po natin to. Check natin kung mawawala yung security boot fail, no? So then, let's press F10. Then now, press po natin F12, yung boot key menu. Let's see what happens, no? Kung kanina ayaw pumayag, in-enable natin ang F12. Then pangalawa, yung security boot fail. Check natin kung mawawala yung security boot fail, no? Yun guys, no? So pumasok ulit, no? Kanina pumasok naman, no? Dahil in-enabled na natin ang F12 boot menu. Ngayon, i-enter po natin sa USB HDD. Yun guys, pumasok na. As you could see, pumasok na po, no? So basically, dalawa po yung una, bakit ba ayaw pumasok yung USB bootable? Dahil naka-disable po yung F12 boot menu. So basically, ginawa natin ng paraan yan by enabling yung F12 boot menu. Then nagawa natin ng paraan. Then nung enable natin ang F12 boot menu, lumabas naman ng security boot fail nung tinry natin na pasok ulit, ano? Then ngayon, naremedyohan na po natin ang security boot fail by disabling. Dinisable po natin yung secure boot na nangyayari lang naman pag UEFI po ang boot menu po or boot mode ng laptop natin. Usually, yung mga latest laptop, UEFI po yan. At kailangan talaga i-disable natin yung secure boot para makapasok po tayo, makadiretso tayo sa performance ng laptop. Ayan guys, didiretso ko po ito. Panoorin niyo po. Basically, gawin natin Philippines. Next po natin. Then install natin. Pasok na. Medyo matagal dahil luma na po. So, but basically, ano po ba yung naintindihan na natutunan natin sa tutorial na to? Step number 2. Ano ba yung rason kung bakit hindi binabasa ang USB bootable? Naka-disabled ang F12 boot key, no? Ngayon, kung na-enable na natin ang F12, bakit di pa rin binabasa? Bakit lumabas ang security boot fail? Dahil naka-secure boot po ang boot mode. So, nagawa na natin paraan by setting up a security password. Then, pinayagan tayo ni BIOS settings na magbago ng settings, no? So, from secure boot, nagawa nating disabled na yung secure boot. So, ito na po tayo. Sisimula na po tayo. Click accept. Then, install Windows. So, depende kung saan partition mo i-install. But hindi sa instance, sa partition 3 na lang. Pag ganyan, i-delete nyo na lang po lahat ng partition. Delete natin lahat ng partition. Yan, so pwede kang gumawa ng panibagong partition by clicking new. Pwedeng sulat mo 150 para mahati yung partition. Para kahit paano po yung second partition, pwede mo dun ilagay yung data mo para makasigurado ka na kahit masira yung system, yung files mo na nakalagay sa secure data sa isang partition, hindi siya mabubura kahit mag-format ka ng format. Then let's click next, no? Yan guys, no? So basically, nagawa natin ng paraan para basahin computer yung USB bootable. Well, of course, hindi pa dyan natatapos, no? So, syempre, ibabahagi ko po sa inyo yung talagang hinahanap, hinihintay ng mga tigasin ng bahay. Paano ba natin mapapabilis yung formatting
process mismo. No? So, and how do we do that? No? So, ito guys, tuturo ko po sa inyo. First, i-press niyo po yung Shift F10. And lalabas po yung command prompt. No? And pag lumabas po yan, i-type niyo po TASKMGR, Task Manager. And once lumabas po yung Windows Task Manager, pumunta po kayo sa processes. Right-click niyo po itong setup. Dalawa yung setup na, no? Set priority. Meaning, pabilisin mo yung priority. Set priority to high. First one, setup. Then, the second setup, right-click also. Set priority again to high. No? So, yan guys, no? 110% tested po. Na from 40 minutes sa regular HDD to 30 minutes sa SSD, into half of that. I mean, from 15 minutes to 20 minutes po. Makakasigurado po kayo na mapapabilis po yung formatting process. At syempre, matutuwa po si Mrs. niyan dahil maagang makakatapos ng trabaho. Hindi si Mrs. Si Mr. yung tigasin ng tahanan. Yun lang guys, no? So sana po kahit paano po, malaking tulong po itong episode na to. The actual format, para kahit paano po, yung mga obstacle, yung mga hindi nyo pa alam with regards sa pagpaformat po ng legacy boot mode na laptop, old laptops, and mga UEFI boot mode na laptop, kahit paano po, mas madali po para sa inyo na gawin ito, no? Mas mapabilis, mas matuwa si Mrs. Mas mapadali ang trabaho ni Mr. No? So, sana po kahit paano po, huwag niyo po kayo iwan. No? So, tuloy lang po ang suporta dahil sabi ko nga sa inyo, lahat po ng ibabahagi ko sa channel ni WhatsApp Bob ay para sa inyo guys. No? So, yun lang guys. Hindi ko natatapusin dahil alam ko naman matatapos to. Dahil next episode naman po, ano ba yung mga usual problem pagkatapos ng format? Well, of course, drivers yan. And how do we install driver? Saan ako kumuha ng mga drivers ko para mas madali yung trabaho ko. Yan po yung aabangan nyo sa next episode guys. No? So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood. Sana po, huwag po kayong magsasawa na sumuporta kay WhatsApp Bob at nagpapasalamat po ako sa inyo. No? So, maraming salamat po guys. Ingat po tayo, iwas tayo kay COVID, mag-face mask po tayo, mag-face shield. No? So, social distancing. No? So, hanggang sa susunod po na episode ni WhatsApp Bob, God bless po. God bless. Ingat po kayo. Ingat. Maraming salamat. Magagawa lang po natin to in 15 minutes. Well, napakalaking tulong po ito sa mga tigasin. Tigasaing, tiga-plancha, tiga-laba. Dahil kahit pa paano po, mas marami silang magagawa. No? So, 15 minutes ang format, makakapagsaing na sila, makakapaglaba. Napakalaking tulong po niyan sa mga tigasin. No? So, yan po ang aasahan nyo sa pagbabalik po na mas lumalago, lumalawak at nakikilala na channel ni WhatsApp Bob.